Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 32 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo taong 2026. Tayo po isabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa iyo, Bernard. Good morning. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Pumalo na sa 7.2% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing dahilan ng labis na pagbilis ng inflation ay bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis mula nang sumiklab ang giyera sa Middle East. May hataw na balita si Dante Amento. February 28, 2026 nang magsimula ang giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kaliwat kanan ang mga naging pag-atake kung saan maraming oil infrastructures sa Middle East ang nawasak dahil sa digmaan. Habang naging malaking hamon rin ang usapin sa Strait of Hormuz na siyang pangunahing dinadaanan ng mga oil tanker. Dahil sa tensyon at hindi matapos-tapos na hidwaan, nagresulta ito ng labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa global market. Dito sa Pilipinas, mula nang sumiklab ang giyera, sunod-sunod na ang ipinatupad na mega oil price hike ng mga kumpanya ng langis. At ito ang pangunahing dahilan kaya't mabilis na umakyat sa 7.2% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon. Batay sa report kahapon ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 122.7% ang naitalang inflation rate sa pagtaas ng presyo ng diesel noong nakaraang buwan, habang 59.6% naman ang sa gasolina. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, ito na ang pinakamataas na antas ng inflation rate na nai-record para sa diesel at gasolina mula pa noong December 2018. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril kumpara noong Mayo ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 21.4% inflation rate. Ito ay may 33.1% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. At dahil sa sobrang taas ng presyo ng diesel at gasolina, bumilis sa 21.4% ang inflation sa sektor ng transportasyon na nag-ambag ng malaki sa 7.2% na headline inflation sa bansa. Ayon pa sa PSA, mas naramdaman ang pagtaas ng presyo ng petroleum products sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa transport itong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 59.6% inflation rate at diesel na may 122.7% inflation rate at other passenger transport by road na may 4.1% inflation rate, particular dito ang pamasahe sa tricycle. Paliwanag pa ng ahensya, nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng petroleum products ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Ito ay dahil binabayaran ng US dollar sa global market ang binibiling diesel at gasolina. At dahil mas nabibili ito sa mas mahal na presyo, nagre-resulta yan sa pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan gaya ng sa tricycle. So yung impact nitong paghina ng piso, nag-contribute siya doon sa pagtaas ng presyo ng mga inputs, particularly yung mga ini-import natin, at it has impacted the inflation rate, among others. Bukod sa mga nasa transportation sector, malaki rin ang epekto ng mataas na presyo ng diesel maging sa mga mangingisda dahil ginagamit din nila ito upang mapagana ang kanilang mga bangka sa pagpalaot. Ito naman ang siyang nagiging dahilan kaya tumataas ang presyo ng isda sa merkado. Bukod sa tensyon sa Middle East, inihayag ng PSA na maaari ding makaapekto sa presyo ng pagkain, kuryente at tubig sa mga susunod na buwan ang epekto ng matinding init ng panahon. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na panatilihing mababa ang presyo ng pagkain upang pigilan ang lalo pang pagbilis ng inflation rate sa bansa. Ang kautusan ng Pangulo ay sa gitna ng nararanasang epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng nangyayaring giyera sa gitnang silangan. Batay sa report ng Philippine Statistics Authority kahapon, tumaas ang 13.7% ang presyo ng bigas noong Abril kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Nauna na rin nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa nakaraang pagpupulong kasamang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o APLIP Committee na patatagin ang ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabuatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng APLIP framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Hataw Balita ngayon. Ayan ang magandang balita na dapat ay makita ng ating mga kababayan. Talaga namang may ginagawang aksyon para doon naman kahit papaano hindi natin maramdaman yung epekto ng inflation. Yung may directives ang Pangulo sa Department of Agriculture na pababain yung presyo ng bigas. Kasi yung inflation, as explained, binabanggit kanina din sa report ni Dante, epekto nga ito nung gera. Okay. Dahil doon sa gera ay maraming mga oil infrastructure ang nasira. Pangalawa, yung Strait of Hormuz na hindi madaanan. So nagkukos ito ng inflation. Dito sa ating bansa, ang sabi ng Pangulo ay pababain yung presyo ng bigas. At least gumagawa ng paraan kasi nasa 13.7% yung tinaas sa presyo ng bigas pa lang yun. Ay mahirap yan sa mga Pilipino kapag mataas yung presyo ng bigas. Oo, dahil rice is life, sabi nga. Yes. At sana, yung mga profiteers, yung mga nagtitake advantage dyan, panawagan, sabi ni Yusek Claire, maghanda kayo. Kung sila ay mapapatunayan, talagang makakasuhan. Yan ang inaantabayanan natin. Sana nga may mahuling ganun eh. Yeah. May mapatunayan talagang umaabuso dito sa mga presyo ng bigas at may maparusahan. Okay, mayroon pa tayong mismang balita. Ito, I'm sure, maganda ito. Suportado po ng Department of Energy Secretary Sharon Garin ang panukalang tanggalin ang value-added tax o VAT sa presyo ng kuryente sa layuning mabawasan o bawasan ang epekto nito sa mga consumer. Gayunpaman, binigyan diin ng kalihim ng DOE na nangangailangan pa rin ito ng masusing pag-aaral. Paliwanag pa ng opisyal, hindi lamang ito nakasalalay sa DOE, kundi sa mga economic managers, maging sa Kongreso dahil ito ay may mas malawak na epekto sa ekonomiya, gayon din sa mga programa ng pamahalaan. Handa naman ang DOE na magbigay ng technical inputs sa panig ng energy sector hinggil sa magiging epekto ng nasabing proposal. Hataw Balita ngayon. Eto, magandang balita, lalo na dun sa mga nakausap kong nanay kagabi. Maraming matutuwa dito sa balitang ito dahil pansamantala po na sinuspende ng Energy Regulatory Commission ang pagsasagawa ng power disconnection o pamumutol ng kuryente sa mga consumer na hindi pa nakakabayad ng kanilang electric bill. Ayon sa ERC, ito ay bilang konsiderasyon at para matulungan din ang ating mga kababayan sa krisis na ating nararanasan na epekto ng digmaan sa Middle East. Hindi muna magsasagawa ng pamumutol ng kuryente mula ngayong May 2026 hanggang sa July 26 para sa hindi pa nakakabayad, habang papayagan rin muna ang 3-month installment
na pagbabayad sa bill ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Good news. Ayan na, good news na yan. Kagabi kausap akong mga nanay dyan sa may Kaunlaran, Caloocan. Sabi nila talaga naman kasing yung taas presyo kasi sa kuryente ngayon na halos dumoble. Karamihan sa kanila dumoble pero same din naman daw ang halos ang consumption nila. Kumbaga, doon sa isang ordinaryong pamilya kasi, Ani, na yung parang pinagkakasya lang nila yung budget na kinikita at minsan nga kapos pa. Sabi nga parang ang magkasya yung budget namin. Doon kami sa pagkain namin bumabawas ng budget . Tapos biglang nadagdagan ngayon. Yung wala sa budget yun . Yung nadagdagan ka ng additional 2,000 o 1,000 sa bill mo sa kuryente. May nabasa nga ako . Mahirap para sa kanila yun. Hindi kaya ito dun sa dagdag na kasama doon sa assistance na binibigay nila. Parang pabiro yun. Yung kasi nasilip yun. Dahil nga, kumbaga, ang initial reaction ng isang nagbabayad karamihan dyan, mga nanay, silipin nila dun sa kanilang bill. Ba't bigla tumaas? Nakita doon nga, pansin ngayon, may systems loss, government tax, at isa nga yun, yung Kasama sila sa lifeline, Abo. yung binabayaran na para sa ayuda sa mga poor piece. Pero kung titingnan mo naman, ito ay maliit na halaga. Maliit na halaga lang naman kung tutuusin. Pero ang kasi doon, kaya napansin kahit maliit na halaga, kasi naman talaga ang laki. Okay. Ang Ang laki daming ng nagko-complain tinaas. talaga sa sobrang taas. Pero this is a good news, gaya ng binasa mo nga kanina na balita, na walang disconnection. Oo, walang disconnection. Malaking bagay yun. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatakda ka na magbayad ng kuryente, sasabi mo, napakalaki nga. Totoo naman talagang medyo na doble. Kung dati nagbabayad ka ng 500, naging 1,000 na. Oo. Okay, di ba po? So, ibig sabihin, kung wala kang pambayad, hindi ka mapupuntulan. O saka payag na pwede mong hulugan ng for 3 months. Staggered basis. Staggered. That's very good. Pwede. Kasi yun ngang sabi nung isang kausap ko kailangan yung mangutang ngayon. Para kasi mahirap walang kuryente. Napakainit. Lalo na kung may alaga kang bata. That's correct. Hindi Mahirap pwede. po Hindi yun. pwede na walang Kaya yung kuryente. usapang budget, talagang makakatulong tong ginawa na ito na bawal munang mamutol. Magandang balita itong hatid sa atin ng ERC. Yes. Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Budget and Management ang mahigit sa 43 billion pesos na pondo para sa tuloy-tuloy na tulong at suporta para sa mga pinakaapektadong sektor ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nasabing budget ay ipadadaan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang tulungan ang mga vulnerable at disadvantaged nating mga kababayan, ang mga batang nasa Child Development Centers, senior citizens at mga pamilyang nangangailangan ng tulong pangkabuhayan. Mula sa kabuuang halaga na nasa 38.86 billion pesos ang ilalaan para sa protective services for individuals and families in difficult circumstances, 3.45 billion para sa supplementary feeding program, higit 2 billion pesos para sa social pension for indigent senior citizens at 810 million pesos naman para sa Sustainable Livelihood Program. Hataw Balita ngayon. Siyampang motorcycle taxi companies ang ipinatatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay sa sinasabing discrepancy sa listahan ng mga pinapayagang motorcycle taxi riders. Sa ngayon ay meron ng 30 motorcycle taxi companies ang naisyuhan ng show cause order ng LTFRB at pinagpapaliwanag hinggil sa naturang issue. Nauna nang nadiskubre ng LTFRB na sobra-sobra ang mga pangalan ng nakarehistrong MC riders o motorcycle riders kumpara sa pinapayagan nilang bilang ng mga ito. Bukod sa motorcycle taxi firms, ilang transport network companies din ang pinagpapaliwanag ng LTFRB hinggil sa sobrang bilang ng mga TNVS. Nakatakda ang hearing ng LTFRB sa naturang issue sa darating na May 15. Hataw Balita ngayon.
Sa pagpapatuloy ng hataong balita ngayon, nagbabala ang Department of Transportation laban sa mga individual na nagpapanggap at nagpapakilalang si Secretary Giovanni Lopez sa private messages sa social media. Ito ay matapos magkaroon ng insidente kung saan humiling umano ang nagpakilalang kalihim ng 30,000 pesos para ipadala sa isang online financial account. Binigyan din ng DOTR na ang kalihim at iba pang mga opisyal at mga tauhan ng ahensya ay hindi kailanman manghihingi ng pera. Pinapaalalahanan ng DOTR ang publiko huwag magbigay ng anumang sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng telepono. Sakaling makatanggap ng mga ganitong mensahe, agad na ipagbigay alam sa DOTR Commuter Hotline sa numerong 0920-964-3687. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa Philippine Police Anti-Cybercrime Group at iba pang kaukulang ahensya kaugnay ng issue. Hataw Balita ngayon. Nanguna ang tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa most complained o pinaka inarereklamong ahensya ng pamahalaan batay sa March 2026 report ng Anti-Red Tape Authority. Sa ulat ng ARTA, lumabas na mula sa 10 most complained agencies, nakuha ng LTO ang top 1 sa mga ahensyang pinaka inarereklamo. Sinusundan ito ng Bureau of Internal Revenue na nasa ikalawang pwesto. Pangatlo ang Food and Drug Administration, Land Registration Authority at ang Philippine Statistics Authority. Karaniwan sa mga reklamo sa mga ahensyang ito ay tungkol sa mabagal na proseso ng mga aplikasyon, ang pagpapatupad nila ng additional requirements at paglabag sa Citizens Charter. Samantala, nananatili rin ang Social Security System o SSS bilang most complained government-owned and controlled corporation sa listahan ng ARTA. Mula sa 156 na mga reklamong natanggap ng SSS sa unang 3 buwan ngayong taong, 112 ang isinara o katumbas ng 72%. So siguro we are also looking forward towards more engagement with the LTO and those other complaint agencies para po mabawasan na rin ang complaints at ang message po natin dito is we continuously engage with these government agencies. We consider them as partners, hindi po natin sila kalaban. Ang ating po objective ay hindi sila para makasuhan, kundi mapaganda po ang serbisyo para sa tao. Hataw Balita ngayon. Alam mo, reforma ang kailangan dito. Anong reforma ba? Maraming mga reforms. Kasi di ba sinasabi ng ARTA, may experience kasi tayo doon sa public service natin, yung ARTA before. Yung ease of doing business, kapag hindi komplikado, yung mga pina-follow up mo, kailangan within 3 days. Okay, sa isang araw, makuha mo yung mga dokumento na kinakailangan mo. Pero pagka medyo komplikado, may dumadaan yan mga 7 days. Pero talaga naman, ang ganda talaga nito eh. Kasi yung mga paloy-pakoy, ibig sabihin, yung mga hindi masyadong responsive na mga empleyado, ano po, oras ng trabaho ay nagkumakain, oras ng trabaho ay kung ano-ano mga ginagawa, magiging madidisiplina. Maganda po ito. Maganda ginagawang pagbabantay ng ARTA. Ayan, that's very At ito nga, hindi nga lang kaganda ang balita, yun na nangunguna itong ahensya ng gobyerno na ito sa mga sasabi natin, nireklamo Which is the pagdating LTO. Serbisyo, LTO. Opo. Siguro dito sa puntong ito, siguro I do not know the complete data about this one, kung ilang porsyento ang nagrereklamo. Pero pangkalahatan sinasabi ng ATA, sila yung top 1. And then the social security system, sinasabi rin nila. Siguro sa mga susunod na araw, makakabalita tayo kung ano may mga reforma na kinakailangan. Pero ang pinaka-intensyon, to improve the service na ikagawad sa taong bayan. Kasi ang yung isa sa pinagbabatayan dyan, yung paano yung serbisyo sa mga kababayan natin. Paano sila sinasagot, yung manner, ang pagsagot sa ating mga kababayan pagka sila'y nagtatanong. At kaya dahil nanguna po ang LTO. Diyan sa pinaka nirereklamong government offices, eto na. Tiniyak ng Land Transportation Office na patuloy ang mga reforma sa kanilang ahensya upang maiayos ang kanilang serbisyo sa publiko.
Ito ang siniguro ng LTO kasunod nga po ng ulat ng ating Red Tape Authority kung saan nanguna ang Land Transportation Office sa mga ahensya na pinaka-inirereklamo. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron silang mga help desk na maaaring umasiste sa ating mga kababayan na nagtatransaksyon sa LTO. May mga reports na nakarating sa akin na gustong kumuha ng student permit, walang mga ka-ID. Pinaliwanag sa kanila, nagalit sila, bakit daw hindi sila pwede, ang pinakikita nila barangay clearance lang. So may mga gano'n na pagkakataon. Alam naman natin na kailangan talaga ng kung para kang ID, at least birth certificate meron kang papakita para yun yung pagkakakilanlan mong tao. So isa yon sa mga yung nagiging problema. Tapos kaya hindi na pagbigyan na gano'n, nagre-reklamo na kaagad. Para kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, hindi maiiwasan na may mga ganito pang problema sa bansa. Gayunman nananawagan ito ng pakikipagkaisa ng publiko upang maisakatuparan ang mga reforma na nais nilang gawin sa LTO. Alam naman natin, buong Pilipinas may mga iba't ibang issues. Kaya kung natatandaan natin, ang daming mga nangyari. 2 weeks ago, may mga sinibak ako ng mga enforcers. Yung buong Cebu, nilinis ko yung mga enforcers ng Cebu. So, hindi natin maiwasan. May mga problema pa rin mga ganyan na lumalabas. Pero syempre kami, puspusan pa rin. Tinatanggap namin yun at challenge na dapat na mas doblehin pa namin ang trabaho namin. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pansamantalang mag-shift muna sa online classes sa mga estudyante na gumagamit ng main academic building ng Polytechnic University of the Philippines o PUP Santa Mesa Campus. Ito ay matapos na sumiklab ang sunog kahapon sa isa sa mga gusali ng PUP Manila. Magsisimula ang online classes ng mga nasa main academic building ngayong araw ng Miyerkules, May 6 until further notice. Pinapayuhan ng mga estudyante at faculty members na palaging i-monitor ang kanilang official channels para sa mga update. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na ngayong araw ng Miyerkules, May 6 ang Summer Remediation Program o summer classes para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa pagkatuto. Ayon sa Department of Education, nakapaloob sa summer classes ang mga aralin ukol sa pagbabasa, mathematics, gayon din ang Summer Academic Remedial Program, maging sa Senior High School Remediation Program. Ito'y bukas para sa lahat ng incoming grade 2 hanggang grade 12 students. Magtuturo sa summer classes ang ilang DepEd teachers, pati na ang external tutors na makatatanggap naman ng karagdagang benepisyo. Magtatapos ang summer classes ng hanggang June 2 habang nakatakda naman ang muling pagbubukas ng klase sa darating na June 8 para sa school year 2026 to 2027. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Health na walang karamdaman ang 38 Pilipinong crew na sakay ng cruise ship na MV Hondios na kasalukuyang minamonitor dahil sa outbreak ng hantavirus. Nananatiling naka-quarantine sa loob ng barko ang mga Pilipino at nasa maayos na kalagayan. Ayon sa World Health Organization o WHO, may 2 kumpirmadong kaso at 5 hinihinalang kaso ng sakit sa barko. Tiniyak ng DOH na patuloy ang kanilang monitoring sa lagayan ng mga Pilipino. Sa ngayon, wala silang nakikitang banta ng hantavirus sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Alam mo pala itong hantavirus, yung mga initial information na nababasa natin, nanggagaling yan doon sa dumi ng daga, and then yung natuyong ihi ng daga, yung sumasali doon sa alikabok. Pag nalanghap ito, magkukos daw po ito ng lagnat. Siguro we will be getting an additional information kung ano ito from the Department of Health. What is important dito sa balita? Walang infected na mga Filipino crew na nasa barko. Oo, dahil may namatay kasi. Binalita natin kahapon, isang 70 plus years old na pasahero sakay noon. At hindi lang naman doon sa daga, kumbaga doon sa mga kapamilya niya, kagaya ng mga kasama din yung usa.
Pwede rin mula dun sa dumi ng usa, natutuyong dumi gaya yung sinasabi mo. Pwede na magkaroon ng sinasabing hantavirus. Pero at least magandang balita ito dun sa mga kamag-anak dahil pagka nag-positive sila, hindi sila, kahit makauwi sila, siguro hindi sila agad-agad makakaano. At saka yung anxiety na dinadala ng mga kapamilya pag nababalitaan nila. So what's important, kino-confirm po na wala at nasa ayos, hindi sila infected at nasa maayos silang kalagayan. Kasi may binabalita na ito, kapag nasa confined spaces, mas mahirap. Kailangan well-ventilated. O ano kailangan dito? Yung paglilinis. At kung ikaw ay naglilinis, you see to it na you have to use the PPE. Diba? Hindi kinakamay. Dahil napakadelikado. PPE is personal protective equipment. Ibig Yes. sabihin na pagka maglilinis ka dapat, lalo na kung ang lilinisin mo, alam mo may mga dumi o ihi ng daga. Hindi dapat basta kamay lang ang gagamitin mo. Nakayapak, maganda, naka-gloves ka. Yeah. For your protection kasi maaring meron kang maliit na sugat o masugatan ka tapos malagyan ka ng ihi. Gano'n ka pa ng sakit. Okay, bakit nagkakaroon ng daga? May mga open tayo na mga basurahan na pinupuntahan ng daga. So, doon din sa mga tanggapan, maging sa bahay, i-practice nyo na yung basura ninyo ay naka-cover yan. At Yan. i-practice nyo rin na hindi kayo nag-iiwan ng mga hugasan. So, ang kalinisan is very vital dito sa usaping ito. Ayan, para makaiwas sakit, kailangan po tayo laging manatiling malinis sa ating paligid. Patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:06 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Good morning. Global News. Sa kabila ng mga naging pag-atake ng magkabilang panig, nanindigan ang Estados Unidos na nananatili ang tigil putukan sa pagitan ng Iran at magkakasanib na puwersa ng US at Israel. Gayunman, nagbabala rin ng US military na patuloy silang nakabantay sa bawat galaw ng Iran. May hataw na balita si Noel Poliarco. Hindi pa natatapos ang ceasefire sa gitnang silangan. Ito ang binigyang diin ni US Department of War Secretary Pete Hegseth sa kabila ng mga naitalang pag-atake nitong nakaraang araw. Kabilang dito ang paglulunsad ng Iran ng mga missile at drone attack patungong United Arab Emirates. Gayon din ang pag-atake umano ng US sa mga Iranian boat na nagbanta sa mga commercial ships na dumaan sa Strait of Hormuz sa ilalim ng Project Freedom. No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. Sa kabila ng pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz, ipinagpapatuloy ng US military ang Project Freedom upang protektahan ang mga commercial na barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Nilinaw rin ng US force na hindi nila nais lumikha ng gulo, subalit hindi nila hahayaang harangin ng Iran ang mga barkong naglalayag sa international waters. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na hindi dapat madamay sa gulo ang barko ng ibang bansa na hindi naman kasali sa digmaan. Iran is the clear aggressor, harassing civilian vessels, threatening mariners from every nation indiscriminately, and weaponizing a critical choke point for its own financial benefit, or at least trying to. Giit pa ni Hegseth, matagal nang pinahihirapan ng Iran ang paggalaw ng mga barko at sinusubukang kontrolin ang daluyan ng langis sa pamamagitan ng pagpapataw ng toll sa mga barko na dapat ay malayang nakapaglalayag sa karagatan. Hindi na umano papayagan ng US ang ganitong sistema, kaya kinakailangan ang Project Freedom.
Mula nang ilunsad ang nasabing operasyon, ipinagmalaki ng Estados Unidos na ilang commercial na barko na ang matagumpay na nakatawid sa strait sa ilalim ng proteksyon ng US military. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. Dahil dito, mananatili ang puwersa ng US sa strait upang magbantay at tiyakin ang seguridad ng mga barkong dadaan. Kasabay nito, ipagpapatuloy din ng US ang blockade sa mga daungan ng Iran na layong pahinain ang ekonomiya nito upang mapilit sa mga kondisyon ng US sa negosasyon. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. Except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. Kasunod nito, nagbanta din ang US force sa Iran sakaling subukan nitong pigilan o hadlangan ang mga pagdaan ng mga barko sa rehiyon. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The President has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. Samantala, ipinaliwanag ni Air Force General Dan Kane na nananatiling mababa sa threshold ang ginagawang pag-atake ng Iran kaya malabo ang muling pagsiklab ng malakihang digmaan. Iginiit niya na bagamat may mga paglabag, hindi pa ito umaabot sa punto na ganap na pagbalik ng malawakang digmaan. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. Samantala, nanawagan naman ang Pakistan na panatilihin ang tigil putukan at bigyan ng puwang ang diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na tensyon sa rehiyon. Iginiit ng bansa na mahalaga ang pagpapatuloy ng dialogo upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ilang bansa na din ang nagpahayag ng pangamba sa muling pagsiklab ng digmaan at nanawagan sa magkabilang panig na manatiling kalmado upang maiwasan ang pagtaas muli ng tensyon na posibleng pagpapanumbalik sa digmaan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Turing sa sitwasyon. Hataw Balita Ngayon! Ilang araw bago ang inanunsyong truce ng Russia simula May 8 hanggang May 9, muling nakaranas ng pag-atake ang ilang lugar sa Ukraine. Aabot sa 5 ang nasawi habang marami rin ang nasugatan sa pinagsamang missile at drone strikes ng Moscow. May hataw na balita si James Bontuyan. Mariing kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang patuloy na pag-atake ng Russia sa kabila ng inihanda nitong tigil putukan. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, pagkukunwari lamang ang paghingi ng panandaliang katahimikan ng Russia para sa gagawin nitong mga pagdiriwang. Dagdag pa ni Zelensky, araw-araw naglulunsad ng missile at drone strikes ang Russia na nagdudulot ng pagkasawi at pinsala sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sa kabila ng inihayag na truce ng Moscow, naglatag naman ang Ukraine ng sarili nitong open-ended ceasefire na magsisimula ngayong May 6. Ayon sa Kiev, handa sila na sumunod sa tigil putukan, ngunit nagbabala na handang tumugon sakaling may paglabag mula sa kanilang panig. Iginiit ni Zelensky na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa anumang pagdiriwang at dapat umano ay tumungo na sa tunay na diplomasya ang Russia. Nitong mga nagdaang araw, naglunsad ang Ukraine ng mga airstrike sa loob ng teritoryo ng Russia. Isa sa tinamaan ang industrial area sa Leningrad region at isang factory na gumagawa ng mga military component. Ginamit umano ng Ukraine na kanilang domestically produced the Flamingo cruise missiles na kayang umabot sa 1,500 kilometers ang layo.
Sa panig naman ng Russia, inanunsyo ng kanilang defense ministry na naharang nila ang ilang missile at mahigit 600 drones na pinakawalan ng Ukraine. Pansamantala rin na ipinasara ang 3 airport sa Moscow habang naharang ang ilang drone malapit sa kabisera. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nakatakdang ipatupad ng Russia ang 2 araw na ceasefire kaugnay ng pagdiriwang ng Victory Day sa May 9 bilang paggunita sa tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany. Ngunit dahil sa patuloy na banta ng pag-atake, inaasahang babawasan ang mga aktibidad sa pagdiriwang at hindi ipapakita ang malalaking kagamitang militar. May babala rin sa mga residente sa Moscow na posibleng maantala o mawala ang mobile internet sa mga susunod na araw bilang pag-iingat. Ayon kay Zelensky, ang sitwasyon ay nagpapakita na hindi kayang magdaos ng malaking pagdiriwang ang Russia nang walang kooperasyon ng Ukraine na dapat umanong maging daan upang tapusin na ang digmaan. Sa ngayon, nananatiling malabo ang pangmatagalang kapayapaan sa magkabilang panig at wala pa ring ganap na kasunduan sa mga termino o haba ng magiging tigil putukan. James Bondoyan, humahataw sa balita ngayon. Samantala, pinangangambahan naman ng World Health Organization ang posibilidad ng human-to-human transmission ng hantavirus sa mga pasahero ng cruise ship na MV Hondius na sa ngayon ay nananatili pa rin sa karagatan. Ito ay dahil sa patuloy na nadaragdagan ang bilang ng nagkakasakit na mga pasahero, kabilang na ang mga kumpirmado at pinaghihinalaang tinamaan ng impeksyon. May hataw na balita si Oralyn Quijano. Emosyonal na nagbahagi ng kanyang karanasan ng isang pasahero ng MV Hondius na si Jake Rosmarin. Sakay siya ng British cruise ship na kasalukuyang nakararanas ng hantavirus outbreak. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. Ayon kay Jake, bagamat kinikilala niya ang pagsisikap ng lahat ng crew ng Ocean Expedition, ang kumpanya nagpapatakbo ng MV Hondius sa pag-aasikaso sa kanila, nananatiling hindi madali para sa kanilang mga pasahero ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng barko. Sa ngayon, patuloy silang naghihintay sa mga susunod na hakbang para matiyak ang kanilang kaligtasan sa gitna ng banta ng sakit. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. Ayon sa tala, umabot sa halos 150 ang pasahero at crew na nananatili sa loob ng barko na naka-anchor malapit sa Cape Verde. Ipinatutupad ang mahigpit na health protocols kabilang ang isolation, social distancing at patuloy na medical monitoring habang sinusuri ang mga posibleng kaso. Ayon sa World Health Organization, umabot na sa 7 kaso ng hantavirus ang naitala sa mga pasahero, kung saan 2 ang kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaan habang 3 na ang nasawi. As of today, 7 individuals of the 147 passengers and crew have been reported ill. Sadly, 3 have died. 1 patient is in intensive care in South Africa, although we understand that this patient is improving, while 2 patients are still on board the ship and are being prepared for medical evacuation to the Netherlands for treatment. Kabilang sa mga apektado ang isang pasyente na nasa intensive care sa South Africa, habang 2 naman ang naka-isolate pa sa barko at inihahanda para sa medical evacuation. May karagdagang pinaghihinalaang kaso na nakarananas ng mild symptoms, ngunit kasalukuyang maayos na ang kalagayan. We did mention a 3rd suspected case who reported a mild fever at one point, and that would make this the total of 7 cases, 2 confirmed and 5 suspected. This person, I'm happy to say, is currently doing well and is asymptomatic.
Kinumpirma rin sa mga laboratorio ang presensya ng hantavirus sa 2 pasyente at patuloy ang pagsusuri upang matukoy kung anong uri ito ng virus. Isa sa mga tinitignan ngayon ng mga otoridad ay ang posibleng human-to-human transmission sa mga pasahero bagamat itinuturing ito na bihirang mangyari. Ayon sa World Health Organization, posibleng naganap ito sa mga close contact tulad ng mga mag-asawa o mga magkasama sa isang kwarto. Bilang pag-iingat, pinanatili sa kanilang mga cabin ang mga pasahero habang isinasagawa ang disinfection at iba pang public health measures sa loob ng barko. And as a precaution, passengers have been asked to remain in their cabins while disinfection and other public health measures are carried out. Medical teams from Cabo Verde are providing support on board the ship. Sa kabila ng mga pangamba, nilinaw ng World Health Organization na nanatiling mababa ang banta ng virus sa publiko. The risk to general public is low. This is not a virus that spreads like flu or like COVID. It's quite different. Ipinatutupad na rin ang close contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng mga pasyente upang agad na matukoy at mamonitor ang mga posibleng nahawaan ng sakit. So contact tracing is initiated. So what will happen is the authorities in the countries will contact those who are on board. They will be asked to monitor their symptoms and then they will follow up accordingly. Not just because you're on a plane doesn't mean that you have a high risk of exposure. So what they'll do is they'll look at high risk contacts, low risk contacts. Ang hantavirus ay isang sakit na karaniwang nagmumula sa mga rodent at naipapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng particles mula sa kanilang dumi, ihi o laway. Maaari itong magresulta ng matinding hirap sa paghinga at may mataas na mortality rate sa mga malulubhang kaso. Right now, there aren't any specific treatments for hantavirus, but care is supportive. Typically, people will develop respiratory symptoms, so respiratory support is really important, particularly oxygen. Some require mechanical ventilation. Sa ngayon, pinaghahandaan na ang posibleng pagdaong ng barko sa Canary Island upang maisagawa ang mas malawak na testing at disinfection. Gayunman, naghihintay pa ng kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Spain kung papayagan ang pagdaong ng barko doon. Ang MV Hondias ay isang expedition cruise ship na umalis mula sa Argentina at bumisita sa iba't ibang isla sa Atlantic bago nagkaroon ng mga kaso ng sakit. Pinaghihinalaang ang unang pasyente ay nahawa na bago pa sumakay ng barko na posibleng nanggaling sa mga lugar na may mga rodent. Orlin Quijano, humahataw sa balita ngayon. Dalawamput-anim ang nasawi at 61 naman ang sugatan matapos ang pagsabog sa isang fireworks factory sa Hunan sa China. Nangyari ang insidente sa lungsod ng Liuyang kung saan agad na pinalikas ang mga residente sa paligid. Mahigit 1,500 rescuers ang rumisponde at nailigtas ang ilang mga na-trap sa mga debris. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog at mga posibleng pananagutan ng mga responsable. Hataw Balita ngayon. 3 nasawi kabilang ang 2 rescuers matapos lumubog ang isang yate sa baybayin ng New South Wales. Ayon sa mga ulat, tumaob din ang rescue boat sa gitna ng malalakas na alon habang rumirespondi sa insidente. 4 na rescuers naman ang nakaligtas at nagtamo ng sugat habang binawian ng buhay ang 2 pa. Hataw Balita ngayon. Magluluwag ng visa rules ang South Korea upang matugunan ang kakulangan sa manggagawa at makahikayat ng dayuhang estudyante. Inaprubahan ng Ministry of Justice ang 8 panukala mula sa iba't ibang sektor. Kabilang dito ang pagpapadali ng requirements para sa ilang student visa at skilled worker visa categories. Papayagan din makapasok taon-taon ang hanggang 150 mold technicians upang tugunan ang kakulangan sa manufacturing sector.
Pinalawig din ang pananatili ng foreign nationals sa Jeju Island mula 30 hanggang 70 araw para sa workcation. Layunin ng hakbang na mapalakas ang ekonomiya at mga angkop na pagbabago sa labor at demographic needs ng bansa. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Temple, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Samantala, patuloy kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Formal nang naisumiti sa House Committee on Rules ang committee report na inaprubahan ng House Justice Committee kalakip ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inihayag naman ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nasa 200 na umanong kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa impeachment ng pangalawang Pangulo. May hataw na balita si Rosalie Cos. Additional reference of business. Committee report. Committee report number 261 submitted by the Committee on Justice on House Resolution number 989. Resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Recommending its adoption together with the findings, conclusions, and recommendations of the committee in the matter of the impeachment proceedings against Vice President Sara Z. Duterte. To the Committee on Rules. Formal nang nai-refer sa House Committee on Rules ang Committee Report number 261 na isinumite ng House Justice Committee kalakip ang House Resolution number 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte gabi ng Martes, May 5. Isang araw ito matapos aprubahan sa House Justice Panel. Kasunod dito, bibigyan na ng kopya ng Committee Report, Resolution at Articles of Impeachment ang lahat ng House members, complainants at ang respondent na si VP Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, ito ay upang magkaroon ng sapat na panahon ng mga kongresista na mapag-aralan ang kanilang findings at rekomendasyon at sa susunod na linggo matatalakay na ito at mapagbobotohan sa plenaryo ng Kamara. That's why I said, given this 5-day period, I think that by 11, the plenary should be ready to vote. I will be doing the sponsorship speech. There will be interpellations. And then after the interpellations, somebody should move to vote on the approval of the committee report along with the resolution setting forth the articles of impeachment. Samantala, may tinataya ng bilang ng mga inaasahang susuporta sa impeachment sa Kamara. Higit pa ito sa kinakailangang bilang na 106 na House members o 1/3 ng kabuang bilang na 318 para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, as of May 5, 2026, nasa 200 na ang House members na susuporta sa impeachment ni VP Duterte sa Kamara. We are looking at almost 200 already, House members who are signifying their intent to support the impeachment. Ano pong basis niyo po dun sa 200? I think nag-iikot din ho, siyempre may mga caucuses na pag-ikot no, sa party list, sa iba pa mga coalition. So I think from the reports of our colleagues in the House Committee on Justice, I think these are the numbers that we are looking at today. But at the very best, we would want to see more than 250. Sagot naman nito kay VP Duterte na nagtataka sa pagiging kumpiyansa nito sa impeachment vote. Well, tiyak ko kami kasi tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban ho sa Pangulo. So that is the source of confidence of the House Committee on Justice. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon.
Mula sa probinsya ng Batangas, umabot na sa plenaryo ng Kamara ang mabibigat na alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Lumikha pa ng tensyon sa plenaryo ang mga hirit ng batang kongresista na tila insulto na para sa ilang mambabatas. May hataw na balita si Rosa Licos. Matapos harangin sa plenary session noong Lunes, natuloy din ang planong talumpati ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa sesyon ng Kamara araw ng Martes, May 5. Matitinding aligasyon ang ibinato nito laban kina Executive Secretary Ralph Recto, Mrs. na si Batangas Governor Vilma Santos Recto at Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola. Kabilang na ang umano'y ginawang paggasto sa probinsya para sa eleksyon noong 2025. Kaya nanawagan pa ito sa Kamara na imbestigahan ang issue. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Gayunman, mariin namang tinutulan ni House Assistant Majority Leader at Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon ni Congressman Leviste laban sa kanyang pamilya. Ang nakababatang Recto ay anak ni na E.S. Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Bukod sa kanya, kinontra rin ng iba pang kongresista ang mga ginawang pahayag ni Leviste. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Garjola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same. Tinangkaring ipaalis sa talaan ang buong privilege speech ni Representative Leviste, pero tinutulan ito ng Batangas congressman. To strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order. Majority Leader, Mr. Speaker. please respond to the point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier. Is there any objection to the motion? Chair here stands said motion is carried. Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Majority Leader, there's another point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. There was a motion, duly objected. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the personal and collective personal and collective privilege of the Honorable Leviste.
All those in favor, please say aye. Aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now approved. Sorry, I object. I Mr. think there were Speaker. a lot of nays as well. Can we have a roll call vote? Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Matapos ang ilang minutong suspension, inamyendahan ang motion at sa halip ay pinabura na lang ang mga bahagi ng talumpating hindi suportado ng dokumento at ebidensya. Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Leviste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that this motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of Mr. the party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There was object. a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears none. I object. Objection. Let's Because put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders of my those in district favor for of Vilma and the Lucky. motion of the Honorable Garin, please say aye. Politicians, Batangas can testify. Aye! All those against? Objection. Motion is now carried. Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Majority Leader. Majority Leader. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Majority Leader. Mr. Speaker, session suspended. Session suspended. May punto namang namagitan na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ito ay matapos humirit sa plenaryo si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that is a parliamentary Majority Leader inquiry. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Leila De Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. Samantala, naglabas naman ng matinding pahayag sa Executive Secretary Recto laban kay Leviste. Anya, ayaw niya sanang patulan ang mga kasinungalingan ng isang umano'y kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip at kulang sa pagmamahal. Inaakusahan din ito si Leviste ng massive vote buying operation sa Batangas. Dagdag pa ni E.S. Recto. Ang mga alegasyon sa kanya ni Leviste ay para umano pagtakpan ang 24 billion pesos na halaga ng multang ipinataw dito bunsod ng umano'y Go Solar Projects. Naglalagay lang din umano si Leviste ng mali siya sa koneksyon nila ni Representative Garjola. Di ng Malacanang official, wala siyang ghost projects. Rosa Licoz humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa plenaryo ang Chairman's Progress Report kaugnay sa isinagawang investigasyon sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Senator Panfilo Ping Lacson.
Dahil kulang pa ng pirma para maging formal na committee report, ay dadaan na lamang niya ito sa pamamagitan ng privilege speech. May umahataw na balita si Jed Narisina. Ilang pangalan ng senador ang kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa flood control project scandal. Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfiliping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual, ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan si Senator Jinggoy Estrada. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at sinabi na hindi siya nababahala sa rekomendasyong ito ng komite. Nanindigan din ang mambabatas na wala siyang ginawang insertion at iginiit na paninira lamang ang mga ito. I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ng LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House. Ako raw ay nag-insert na 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talaga naman makapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. Kaya lahat ng mga pinagsasabi nila, ng mga dinadami nila mga senador, mga congressman, ang mahirap kasi dito, napapaniwala kaagad. Naniniwala kaagad ang taong bayan. Sila dito mga mastermind. Kami, wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata. Galing sa DPWH. Wala kaming influensya. Wala kaming tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects? Kami? Definitely not. Sila gumagawa. Dagdag ng senador, bukas naman siyang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control project scandal. Ngunit dapat sana ay imbitahan ang mga personalidad na matagal nang binabanggit ni Senator Rodante Marcoleta upang magkaroon aniya ng patas na investigasyon. Handa rin naman siyang harapin at pakinggan ang anumang pahayag mula kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kung dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Samantala para naman kay Senator Joel Villanueva na nasama rin sa listahan, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi rin naman siya nababahala sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Binigyang diin din ng senador na ang dapat manaig ay ang katotohanan at hindi hearsay o sabi-sabi lamang. Ayon pa kay Senator Villanueva, ang mga opisyal na record ang magpapatunay na wala siyang kasalanan, lalo pa at hanggang ngayon ay wala siyang kinakaharap na formal na reklamo o kaso. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Samantala hanggang bago magsimula ang sesyon kahapon, inamin ni Senator Lacson na hindi pa rin sapat ang pirmang mayroon ang partial committee report para sana ay ma-sponsor o formal na mailatag ito sa plenaryo. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report.
Bukod dito, nilinaw rin ni Senator Lacson sa kanyang talumpati na ang report na kanyang ipinresenta ay hindi final judgment o hatol. Sa halip ito, aniya ay paglalatag lamang ng clear indicia o malinaw na basehan na maaaring makatulong o magamit ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang magsagawa ng formal na investigasyon at case build-up kaugnay nito. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Lalo pang pinalakas ng Pilipinas at ng Japan ang kanilang defense cooperation sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa isang bilateral meeting kagabi, pinag-usapan ang mas pagpapalalim pa ng ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang pangako na paigtingin pa ang kanilang kooperasyon sa larangan ng depensa. Yan ang naging sentro ng pagpupulong kagabi nila Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Binigyang diin ng defense official ng Japan ang matibay nilang koordinasyon sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang mga hamon sa usapin ng seguridad. Ayon kay Koizumi, naging makabuluhan at malalim ang kanilang naging talakayan ni Secretary Chodoro, lalo na sa pagpapalawak ng kooperasyon sa policy, operations at defense technology. As the regional and the international security environment becomes increasingly severe, Japan and the Philippines have been working in close coordination. Kasama sa mga napag-usapan sa bilateral meeting ang mga hakbang sa pagpapalawak ng kooperasyon sa defense equipment at kabilang dito ang posibleng paglipat ng Abukuma-class destroyer at TC-90 aircraft. Natalakay rin ang tungkol sa pagbuo ng isang working group na tututok sa mas pinalawak na ugnayan sa policy, operations at equipment. Through this statement, we agree to establish a working group bringing together the policy, operational and the equipment divisions of the defense authorities of both countries. We also agreed to move forward with discussions aimed at realizing comprehensive equipment cooperation, including education and training, maintenance and sustainment, operational coordination, information sharing, and the proper management of transferred equipment. Kinilala rin sa naturang meeting ang Reciprocal Access Agreement na nagbigay daan sa mas malawak na partisipasyon ng Japan sa Balikatan 2026. Mula sa 140 na mga sundalo noong nakaraang taon, umabot sa 1,400 Japanese military personnel ang lumahok ngayong taon. Dahil dito, mas umangat nila ang antas ng pagsasanay, kabilang na ang kauna-unahang live fire training ng surface-to-ship missile ng Japan sa Pilipinas. We were able to bring in equipment to the Philippines and participate in more advanced training, which had not been possible previously. As a result, the quality and the quantity of the exercise have improved dramatically. This includes the first ever live fire training of surface-to-ship missile conducted by Japan in the Philippines. Muli namang iginiit ng Japan at Pilipinas ang kanilang pagtutol sa anumang pagbabago sa status quo sa pamamagitan ng puwersa sa South China Sea at East China Sea. We concurred that both sides will hold consultations when necessary to ensure the security of both countries and the peace and stability of the region. In particular, as unilateral attempts to change the status quo by force or coercion continue to be observed in the surrounding waters of our two countries, enhancing maritime domain awareness capabilities is essential to prevent contingencies and to maintain maritime order based on the rule of law. Samantala, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang kahalagahan ng pagbisita ng Japan kasabay ng ika-70 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. That of actually our troops working shoulder to shoulder, because that to me capsulizes our vision going forward and our trust in one another. Ayon kay Secretary Chodoro, mahalaga ang diretsahan at bukas na ugnayan ng mga leader upang maisulong ang mga parehong layunin.
Pinasalamatan din ito ang papel ng Japan sa pagtugon sa mga sakuna sa bansa, humanitarian assistance and disaster response, kabilang ang technical na tulong sa insidente ng sunog sa Navotas landfill. Samantala, kinondena naman ng kalihim ang paninira umano sa Japan. But I condemn the vilification of Japan, belated vilification and inappropriate reference to the past by China's over-reliance to warn us and to smokescreen what they themselves are despicably doing right now. I mean, I condemn their vilification of Japan. It's unfair, uncalled for, and actually dishonest. Ngayong araw nakatakdang dumalo sa balikatan exercise sa Paway, Ilocos Norte si Secretary Chodoro at Japan Defense Minister Shinjiro upang saksihan ang maritime strike kung saan gagamitin ng Japan ang kanilang Type 88 missile. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawampung guro ang dumulog sa tanggapan ng Police Regional Office 4A at Highway Patrol Group. Ito ay upang magpasaklolo sa ginawang panloloko sa kanila ng isang Pakistani national. No suspect sa sinasabing pagkuha ng sasakyan na pababayaran sa mga nabiktima niyang teachers. Si Leia Ilagan, humahataw. Arestado sa kasong illegal recruitment ang isang Pakistani na ito sa Baguio City noong May 2. Nang isailalim sa beripikasyon ng mga pulis, si alias Ya Habibi nadiskubre na siya rin ang nirereklamo ng nasa 20 mga guro dahil sa panluloko sa Ilocos at Cordillera Administrative Region. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, modus ng grupo ni Ya Habibi na alukin ng 30,000 piso ang mga guro kapalit ng mga dokumento at identification cards ng mga ito na gagamiting requirement sa pagkuha ng sasakyan. Bordering to being gullible, like they are being offered 30,000 pesos to use their personal identities, personal circumstances, referring to the IDs and all that, being a teacher, PRC IDs and all. And thus, they were able to nakapaglabas sila ng motor vehicles like Vios, Mirage, Lavina and all. Medyo low siya na motor vehicle, but just the same, ito yung modus nila. Pangako pa niya ng grupo ni Ya Habibi na walang magiging problema ang mga guro sa naturang transaksyon. Kaya naman, nainganyo ang mga ito na pumayag sa alok ng naturang grupo. I was promised by Habibi that he will continue to pay the monthly amortization to self-charge without problem. Tapos ano po yung promise sa inyo? After yung mabayaran yung sasakyan, mapupunta ba sa inyo or hindi naman? It doesn't matter to me. Basta po, hindi na yung sila. Sinabi ni Brigadier General Marantan, ginagamit ng grupo ni Habibi ang dokumento ng mga guro para makaloan ng sasakyan. Matapos ma-approve at ma-release ang sasakyan, pinarerentahan niya ito o kaya naman ay ibinibenta ng cash. Habang ang mga guro naman ang tinatawagan at sinisingil ng mga bangko. Now, the poor teacher, given 30,000 na received nila from the syndicate, no payments made by the syndicate anymore, and thus the banks, hinahabol na sila because of the non-payment of monthly dues. Bukod sa grupo ni Habibi na pinaghahanap ng mga otoridad, inaalam din ng pulisya kung sino ang kasabwat ng mga ito sa Land Transportation Office dahil sa mabilis na mga dokumentasyon. Leia Ilagan, humahataw sa Balita Ngayon. All set na ang lahat ng kinakailangang paghahanda para sa pagdaraos ng 2026 ASEAN Summit na magsisimula ngayong araw sa Cebu. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, handa na ang lahat ng mga pasilidad at infrastruktura na kakailanganin ng mga delegado at mga media na magko-cover para sa ASEAN Summit. Ngayong araw bubuksan ang International Media Center bilang panimula ng event.
kung saan tinatayang aabot sa 500 journalists mula sa local at international media ang magko-cover. Kabilang sa inaasahang mapag-uusapan ng ASEAN leaders ang patungkol sa political security, usaping pang-ekonomiya at socio-cultural issues. Kasama rin sa inaasahang matatalakay ang tungkol sa energy security at unified actions na hango sa nangyayaring gulo ngayon sa Middle East. Nauna nang itineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working holiday mula May 6 hanggang May 8 sa Lapu-Lapu City at Cordoba sa Cebu para bigyang daan ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong linggo. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:05 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Nagulanta ang mga residente ng Albay noong Sabado ng hapon nang biglang magbuga ng makapal na abo at nabalot ng asphalt ang ilang mga bayan doon dahil sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. At para alamin natin ang update hinggil sa aktibidad na ipinakikita ng Mount Mayon, makakausap natin ngayong umaga si Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Magandang umaga din po sa inyo, sir, and thank you for having me here. Opo. Sir, unang tanong lang po para po sa kaalaman ng ating publiko. Yung nangyari nung Sabado, ano po ba ito? Meron kasi sasabi hindi siya pagsabog, ito ay lava collapse. Para lang po maintindihan ng ordinaryong mamamayan, ano po ba itong nangyari nung Sabado na nagdulot nga nitong ashfall? Okay, so tama po. Wala po tayong explosive eruption. Pero meron tayong effusive eruption since January 6 pa. When we say effusive eruption, ito yung slow release of lava doon sa dalisdis ng bulkan. So dahil sa effusive eruption, nag-accumulate yung lava natin doon sa upper slopes. So ang nangyari, naging unstable yung lava natin and bumagsak as a pyroclastic density current or PDC or yung tinatawag sa Bicol na uson. So tama, walang explosive eruption nung Sabado, pero may effusive eruption tayo na nagsimula pa since January 6. Ayun. So ito po ay kumbaga tuloy-tuloy po yung paglalabas ng lava tapos naipon. Then yun yung nag-collapse na nagdulot naman ng ashfall. Ganun po yung nangyari. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yes, tama po kayo. Batay po, Director, dito sa ipinapakita ngayon ng Mayon, ito po ba ay masusundan pa yung ganung senaryo? The possibility na masusundan pa is always there kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung effusive eruption natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-accumulate ng lava doon sa dalisdis ng bulkan, sa upper slopes. And again, kung may unstable ito, pwede siyang bumagsak. In fact, kahapon meron tayong the same event. Meron tayong 17 pyroclastic density current. Kaso hindi naman kasing laki nung nangyari nung Sabado. Umabot lamang sa 3 kilometers yung run out niya doon sa Isigali. Nung Sabado kasi lumagpas ng 5 kilometers and malaki yung volume nung Sabado. Kaya habang bumabagsak yung mga bato natin, yung finer materials umangat, yun yung nagiging ashfall. Mm-hmm. Batay po dito ngayon sa nangyari na ito, meron po bang o malaki po ba ang chances na itaas natin yung alerto? At kailan po ba natin masasabi na dapat nang itaas yung alerto ng Mount Mayon? Well, the possibility na pwedeng itaas yung alert level is always there. Nasa alert level 3 tayo ngayon. But tinitingnan natin ang buong kabuuang trend. Hindi lang isang event. Minomonitor natin ang volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, pati yung ground deformation at surface activity tulad ng lava effusion,
lava fountaining, kapag meron tayong malalakas na explosions, rockfalls at PDCs. So kung lumalakas at naging sustained ang mga ito, we may raise the alert level. Kung tuloy-tuloy namang humingi ng activity sa monitoring parameters natin, doon natin i-consider ang pagbaba ng alert level. Ito naman po, Director, yung kailan po ba natin masasabi na nagkaroon ng pagsabog? Ito po ba pag nagkaroon ng major eruption? At gaano po yung posibilidad na magkaroon ng ganun sa batay po sa mga nakaraanding behavior nitong Mount Mayon? Yung nakikita natin ngayon, yung effusive eruption, it's actually following the 2023 effusive eruption din. Similar, meron ding pyroclastic density current, although hindi naman lumagpas ng 5 kilometers, 4 kilometers lamang. So, there's a possibility pwede naman from effusive eruption, it will change to explosive eruption. Pero right now, hindi pa natin nakikita yan. Ang nakita natin ngayon, yung mga parameters na pinapakita ng Mayon, ay consistent pa rin sa kanyang effusive activity. Ito po, pagkaganyan po, Director, hanggang kailan yung ganyang aktibidad para batay po sa mga nakaraang po observation nyo sa Mayon, hanggang kailan po siya tatagal? Mga ilang buwan o abutin ba ng taon bago natin masasabi na bababa na ulit yung alerto ng bulkan? Okay, so again, if you base this one sa effusive eruption activity ng 2023, it took 6 months. We raised the alert level on June 8 from alert level 2 to alert level 3. And then December 8, saka na lang natin binaba from alert level 3 to alert level 2. So that's 6 months. Ngayon, as of today, pang 120 days na since nagkaroon tayo ng effusive eruption. That's 4 months. So this would probably take few more months, 2 months at the very least, bago natin makikita yung overall trend. Again, this is based on the 2023 eruption, kung pwede na nating maibaba yung alert level. So batay po, mga sa nakaraang behavior ay nasa 6 months, nasa 120 days. Pero yung ano po, hindi ko po kasi alam, Director, ano po, nyo na po kami, educate nyo kami. Meron na po bang nangyari o gaano kalaking posibilidad na magkaroon ng talagang malakas sa pagsabog? Malabo po ba mangyari yun? Pwede naman. Again, ang worst case scenario natin would be yung 1814. Yun yung 1814 na pagsabog. And ito yung kung saan natabunan yung Kagsawa Church. Nagkaroon tayo ng eruption column, malaki din yon. And nagkaroon din ng pyroclastic density current. So yun yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa Mayon volcano. Director, meron po kasing namomonitor ngayon na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakali po bang dumaan ito sa Bicol area, ito ba masasabi natin makakatulong o hindi dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Albay? Well, yung weather systems natin, hindi po yan, has nothing to do with current activity ng Mayon volcano. Hindi po yan makaka-enhance. Ang mangyari niyan is pwedeng yung may malaking volume na tayo ng volcanic materials na nasa dalisdis ng vulkan. In fact, nakapagtala na tayo ng 66 million cubic meters. Yun yung estimate natin na binuga ng Mayon volcano. And kapag may ulan, pwedeng ma-remove these deposits as lahar. So yun yung delikado. Kaya yung mga kababayan natin nakatira malapit sa riverbanks, na kung saan yung ilog ay nanggaling pa, sa dalisdis ng bulkan, kailangan lang mag-ingat kasi pwede itong pagdaluyan ng lahar. Ayun. So inaasahan po ba natin dahil dito nga sa ipinapakita ng bulkan, mas makapal yung posible na lahar na ibaba pagka nagkaroon na ng bagyo? Yes po. We expect na magkakaroon ng lahar kasi sa dabi ba naman ng Yes, Director. Medyo naputol yata ang audio ni Director.
Medyo naputol po kayo sa ere. Okay, sige. Kailangan talang mas maigting na pag-iingat kasi we already have more than 60 million cubic meters of volcanic materials already doon sa dalisdis ng bulkan. So kapag may malakas na pag-ulan, pwedeng bumaba ito as lahars. And again, may mga galis tayo, may mga river channels tayo. Doon dadaan yung mga volcanic materials natin. And delikado to, lalo sa mga taong nakatira malapit sa mga riverbanks. Ito po tungkol sa mga nararanasan ngayon ng publiko, particular dyan sa Albay. Baka meron po kayong gustong iparating, Direktor, para po sa ating mga kababayan, mensahe. Nasa inyo po yung pagkakataon, lalo na po kung meron po kaming pagkukulang pagdating sa pag-educate sa publiko, nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, so para sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano, okay, manatili tayong kalmado pero we have to be vigilant. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano at maaari pa rin itong magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at saka yung pyroclastic density current na nakita natin nung Sabado, baka mas malaki pa. So paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at again sumunod sa official advisories ng aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs. Now, sa mga LGUs naman, ipagpatuloy nila ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailanganing i-evacuate yung mga nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4. Ayan, maraming salamat po. Marami pa sana kaming gustong itanong, kaya lang kulang po sa oras. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, PBOX Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Hataw Balita ngayon! This time naman, aprobado na po ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pagdedeklara ng State of Calamity ng 8 bayan sa probinsya na lubhang apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sa ilalim ng State of Calamity, maaaring magamit lokal na pamahalaan ang Quake Response Fund para tulungan ang mga residenteng apektado ng kalamidad. Mula sa Albay, may hataw na balita si Ryan Salatandol live. Live report. Ryan, Maraynaldo sa imo, ano-ano mga lugar dyan sa Albay ang isinailalim na sa State of Calamity, Ryan? Kasama dito sa mga isa sa ilalim sa state of calamity ay ang 3 lungsod mula dito sa Tabaco, Legazpi at Ligao City. Gayon din kasama ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan dito sa Albay. Ani inaprubahan na nga kahapon May 5 ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pagdedeklara ng State of Calamity sa 8 lugar sa probinsya. Kabilang dito ang 3 lungsod mula sa Tabaco, Legazpi at Ligao City. Gayon din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Ang pagdedeklarang ito ay bilang tugon sa epekto ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon kung saan naranasan noong Sabado ng hapon ang matinding ashfall na bumalot sa mga bayan na malapit sa bulkan. Sa ilalim ng State of Calamity, pinapayagan na magamit ang pondo ng pamahalaan sa quick response upang tulungan ang mga residenteng apektado ng kalamidad. Iiral din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, mga dilata, asukal at gamot. Layo nito na maiwasan ang posibleng pananamantala at hoarding sa mga produkto. Magsasagawa ng mahigpit na monitoring ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa supply ng pagkain at krudo sa lugar upang masigurong sapat ang supply para sa lahat. Habang ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng SSS, GSIS at Pag-ibig ay karaniwang nagbubukas ng mga calamity loan programs na may mababang interes o zero interest rate para sa mga miyembrong apektado ng kalamidad. Samantala, base sa ginagawang mapping ng Philippine Space Agency, apektado ng ashfall ang mga
na ang nasa tinatayang 8,544 na hektarya ng lalawigan ng Albay na halos katumbas ng kalahating laki ng Quezon City. Ani sa ngayon ay patuloy ang pagdaloy ng lava sa may 3.8 kilometers ng Basud at 3.2 kilometers ng Bunga at 1.6 kilometer ng Miisi Galis na may panakanaka at mahinang strombolian activity at panandali ang lava fountain. Nakapagtala din ani ng 11 volcanic earthquakes kabilang ang 3 volcanic tremors at 283 na rockfall events at kasama ang 17 na pyroclastic density current o ang oson at nakikita dito sa gabi ang banaag ng Bulkang Mayon at nananatili na nakataas ang alert level 3 dito sa Bulkang Mayon. Yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Ani. Mabalos, Ryan Salatandol, nagulat ng live mula po dyan sa Legazpi City. Hataw Balita ngayon. At para ihatid sa atin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nag-ikot sa Blooming Street Market sa Maynila ang ating kasama si Mikey Samson. Live Live report. Mikey, kumusta ba ang presyohan ng bilihin dyan sa Blooming Street Market? Yes, good morning Bernard! At isang Wednesday morning na punong-puno din ng good vibes ang handog natin sa ating mga kasangbahay. At narito nga po tayo sa Blooming Street Market dito sa may Santa Cruz, Manila para muli ay i-update ang ating mga kasangbahay sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot dito sa Blooming Street Market ay napag-alaman po natin na nagkaroon po ng pagtaas ng presyo nitong mga nakaraang linggo sa ating mga pangunahing bilihin gaya na lamang po ng isda, gulay at ng karne. Pero nagbigay din naman ng tips ang ating mga vendors patungkol sa mga kung paano makakatipid ang ating mga kasangbahay. Kagaya na lamang po ng pag-a-adjust umano sa sangkap ng kanilang mga bilihin, ng kanilang mga para sa kanilang mga niluluto. Mag-a-adjust po base sa budget ng ating mga kasangbahay. At gayon na rin po ang pagkakaroon ng suki sa palengke para po kahit pa paano ay maka-discount din naman ang ating mga kasangbahay. At para naman po sa ibang presyo pa ng ating mga bilihin, ayan, magsimula po tayo sa presyo ng manok. Para ang manok po, ang paa ng manok ay nagkakahalaga ng 140 ang isang kilo. Ang drumstick po ay nagkakahalaga ng 185 ang kilo. Ganyan wings, breast at ang quarter legs, pare-pareho po yan na nagkakahalaga ng 185 pesos ang isang kilo. Ang isang kilo naman po ng baboy sa kasim ay nagkakahalaga ng 360. Gayon din ang pork pigi. 360 pesos din po ang presyo ng isang kilo. At ang isang kilo naman po ng pork chop ay nagkakahalaga ng 360 pesos din. Ang liempo naman po ay nagkakahalaga ng 400 pesos at ang pata ay nagkakahalaga ng 280 pesos. Para naman po sa isda, ang kilo ng bangus ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Ang bawat kilo ng labahita ay nagkakahalaga ng 240 pesos. Ang kilo ng lapu-lapu ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Ang pampano naman po ay nagkakahalaga ng 280 pesos ang isang kilo. Ang isang kilo naman po ng dalagang bukid ay nagkakahalaga ng 260 at ang tilapia Batangas ay 110 pesos at ang salmon head ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Para naman po sa ating mga gulay na pampahaba ng buhay, ang kamatis ay nagkakahalaga ng 50 pesos, ang sibuyas ay nagkakahalaga ng 80 to 90 pesos ang bawat kilo. Ang sayote naman po ay nagkakahalaga ng 70 pesos ang kilo, ang carrots ay nagkakahalaga ng 160 pesos ang kilo, ang talong po ay nagkakahalaga ng 70 pesos ang kilo, ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 90 pesos ang kilo. Ang isang kilo ng labanos ay nagkakahalaga ng 100 pesos ang kilo. Ang patatas ay nagkakahalaga ng 90 pesos ang kilo. Ang okra ay nagkakahalaga ng 120 pesos ang isang kilo. Ang alugbati naman po ay nagkakahalaga ng 60 pesos ang bawat kilo. Sa Pechay Tagalog naman po at ang kangkong ay pareho pong nagkakahalaga ng 20 pesos ang bawat tali. At para naman po sa ating mga special shoutout, ayan, hello po kay Ma'am Lourdes ng Tami and Lourdes Vegetable Stall,
sa atin din pong mga vendors ng LD Cesar Jerwin ng LD Saison Meat Shop at gayon na rin po sa ating mga masisipag na vendors sila Ma'am De La Cruz, Christopher Gonzalez at Crisilda Gonzalez at sa lahat po ng mothers, marshals from Blumentritt at maraming salamat din po sa lahat po ng vendors dito po sa Blumentritt, Santa Cruz, Manila. Balik po muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Mikey Samson live mula sa Blumentritt Market sa Santa Cruz, Maynila. Weather News. This time naman, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 670 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa may southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na itong magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tugigaraw, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
Para dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tacloban City, sa may Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw, makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po netong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init, at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang umaga. Maraming salamat. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 55, versikulo 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Bernard Danis. Maraming salamat po, John, ating EP. Maraming salamat sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.